monthly allowance para sa mga PHWs. Meron pong isang barangay ng Marilao, ang Loma de Gato, na nagbibigay po ng 6,000 incentive po kada buwan. So binibigay ko na po ang aming Health Education and Promotion Officer para po sa maikling presentation. Siguro before we acknowledge sapat na Ms. Patricia Alvaro, ang province po, ilan po ang, do you supplement doon po sa binibigay? Magkano nga po ang binibigay? Bali po 3,500 po. Sa probinsya po yun? Apo. So dagdag pa yun, bukod pa yun sa DHW allowance ng barangay or ng city. So yung probinsya mismo, may 3,000 per DHWs. Apo, quarterly po kanyang 14,000 po yearly na umaabot po sa 67,400,000 pesos po. Binabati natin ang we'd like to thank the province of Bulacan kay Governor Daniel Fernando. Idol ko rin yan para si Senator Robin Hood. Saka si the whole provincial government of Bulacan. At least ang galaking bagay po ito. I think Cebu rin mamaya, I think Cebu also. Well, Cebu, hindi yung sila dapat, pero I think Cebu province also is good giving additional allowance to the PHW. So, kung nabati natin si Governor Daniel Fernando for this initiative. Bagay po yan sa ating PHWs. Sa ngalan din po ni Governor Daniel Fernando, maraming salamat po sa inyo. Kayo po tatlo sa inyong palagiang pagbisita sa aming lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po. Pakisabi, idol namin siya. Lalo na makakarating po sa kanya. Maraming salamat po. Sige, Patricia Ann Malbarot, ma'am. Sige po. Good morning, Honorable Chair. On behalf of Governor Daniel Fernando, together with Dr. Dixon, it is our privilege to present the programs and best practices of the province of Bulacan. So before anything else, the province of Bulacan po has 24 LGUs, 4 component cities, and 20 municipalities. We have 6 congressional districts, and one of the largest population po in Region 3. We have 3.8 million population, and we are one of the emerging provinces because we're expecting Bulacan Airport and massive railway system in the next few years. Our numbers when it comes to BHWs, we have 4,589 BHW for this year, 2023. And I think one of the best practices po of the province is our policies. Yung amin pong mga polisiya, number 1, yung amin pong palalawigang kautosan or provincial ordinance, the 2016 BHW Ordinance of Bulacan, isang kautosan nagtatakda ng panuntunan ng pagtatalaga ng mga BHW at nagbibigay sa kanila ng security of tenure at mga karagdagang benepisyo. I think ito po yung ang author po nito si Attorney Enrique Buco de la Cruz, isa pong napakagaling na abogado dahil dito po sa polisiya po na ito, nagbibigay po ng security of tenure at karagdagang benepisyo sa ating mga BHW. Wala pong kapangyarihan ang mga halal na opisyal na magtalaga po at magtanggal ng sinumang BHW. Hindi po maaaring magtanggal ng mga BHW na wala pong due process. And this is something po that we practice, lalo na po ngayon na mayroon pong talagang kapag local elections, naiipit po ang ating mga BHWs. So, pinauubaya po ang pagtatalaga at pagtatanggal sa ating pong mga municipal health officers. That's what's stated po in our provincial ordinance. Aside from that, we also have a policy po designating our BHWs as the health education and promotion officers po on every barangay na nagbibigay impormasyon at kamalayan sa ating pong mga kababayan sa anumang panganib ng kalusugan at pagtulong sa pag-oorganisa po ng mga gawaing pangkalusugan. Para naman po sa mga benepisyo na ibinibigay po, next slide please. Sa benefits po tayo. Benefits po na ibinibigay po ng lalawigan ng Bulacan is, as sinabi po ni Dr. Dixon kanina, next slide po, on the benefits po. Quarterly incentives amounting to 3,500 every quarter. We also have yearly BHW uniform na ibinibigay po sa ating mga BHW, free laboratory and medical services, free legal services. We also have burial assistance po lalo po sa mga BHW na biglaan pong namatay na ibinibigay po ng provincial government, capacity building and awards and recognitions. We do recognizing po yung ating mga natatanging BHW on leadership and on their service, and Christmas grocery package of course from our governor. So para po sa mga challenges na kinakaharap po namin as of the moment,
Despite having provincial ordinance po is we're still the barangay elections 2023 resulted po to massive termination of DHWs. Tinatanggal na lang po, Mr. Chair, sa barangay. Pero hindi po namin tinatanggal sa probinsya. Some barangay health workers cannot maintain to be non-partisan in local elections. May mga DHW po na tumakbo din po, no, at kumalaban, at meron din po talagang mga lantaran po rin na kumalaban po sa mga tumatakbo po sa barangays. And isa po sa challenge po namin, challenge na kinakaharap po namin is that we are far from the target po ng number of DHWs because we have 3.8 million population. The required number of DHW po is 38,000. As of the moment po, we only have 4,500 DHW. So, medyo mahirap po ang recruitment side kasi kakaunti na lang po ang gustong mag-volunteer workers. With that, thank you very much po, Mr. Chair. Thank you. But still, it's still a very good program from Bulacan City provincial government. At least sinusubukan natin na magkaroon ng security failure. But even with those, with the provincial ordinance, meron pa rin patanggal, no? Ito barangay level. So, kasi barangay pa rin po ang nag-appoint. Kumbaga yung nangyayari na incentive o benefits na allowance, ano lang yung supplementary from the province. But still the barangay who appoints, tama? Barangay pa rin ang barangay captains pa rin. Upon the recommendation po ng municipal health officer, kasi po nire-require namin na at least mag-undergo ng 1-year training po ang mga PHWs. Okay, thank you. Maraming salamat. At least, sa Cebu po. Sa Cebu, kasama ko ito sa kasi, ma'am, taga sa Cebu. Yes, ma'am. Minda Ubay, Isla Bagol, Mileni. Sa Cebu po, meron yung allowance kayo na binibigay ang provincial government. Good morning po sa lahat. Mayroon po, iba-iba ang by district, iba-iba din ang municipality at cities. Pero may malalaki, mayroon pong medyo kukunti pa. Pero rest assured, sa province po, nagbibigay ng, noong last year, 5,000 si Gov. Gwen Garcia. This coming 2023, dinagdagan naman niya ng 1,000. Witness si Senator. Opo, kaya nga po, tinanong ko, alam ko sa Cebu Province, nagbibigay ng additional for our BSW, si Governor Gwen Garcia. So, we would like to also to acknowledge yung binibigay po ni Gov. Gwen Garcia, provincial government, to our BHWs. I was a witness. Di ba? Yes, po. Oo nga po. Sana lahat ng probinsya ay gayahin ng Bulacan at Cebu Province. But yung po ordinance na pero yung subok yung sa probinsya, no, sa Bulacan, dapat sana shielded, may security tenure, but still, it's still the barangay, no? Ang kumbaga on the province, wala. It's really the barangay. So yun yung mga gusto natin nabasa ko doon sila board member Baseo, dati pala motor, no? Kaibigan natin yan. So, okay, so next, next, Don, may akong tanong. Next would be, okay lang bang I have to go, pag mag-ano lang ako ng forum sandali, no? Pero you can go ahead siguro with the hearings, no? Sino pang susunod? DOH, siguro we would like to hear the different positions of DOH. Dr. Lester Tan is here. DILG, Yusek Felicito Balmosina. DBM, Miss Nihal Pakalna, kayo po ang ng position ng DBM. Tapos sa Confederation mamaya, BHW, lagi natin yung bisita, Miss Elaida Polido, National President, and Mr. Jamel Mora, BHW President Calabarzon. So in that order po. So DOH, pakiano na lang po yung position papers, DILG, DBM. So continue lang po kayo, no? Okay lang ba, Senator Robin? Papakita lang ako sa kabila. Sige po. Tutuloy na lang po nila. Okay po, sige, please continue, Dr. Lester Tan. You're ready.